reason why we built FAPSCO is to unite the Filipino online professionals industry, to also promote collaboration with each other, and of course we wanted to help produce skilled online professionals, specialists, and of course leaders. We've created POPSCO with a vision to become an organization that supports all Filipino online professionals to be successful in their online careers and businesses, regardless of their affiliations. I joined FAPSCO because as an online professional who's working at the comfort of my home, I needed other individual can share with me on this freelancing journey. The reason why we have built the Filipino Online Professional Service Cooperative is to help DICT graduates, aspirant freelancers, and this is also to help them develop, explore, and acquire new skills when it comes to online professional industry. Ang paglambo o kalampusan sa usa ka organisasyon nagadepende sa kalidad sa mga miyembro o mga lideres niini. Ang FAPSCO dili lang adunay maanindot kayo nga advokasya o misyon na matabangan kitang tanang mga online professionals na magkahiusa, mulampo o mutubo kita sa atong pagpanarbaho o pagnegosyo online. FAPSCO for me is a digital opportunity for me to develop and share my skills. I joined FAPSCO as one of the founding members because I knew FAPSCO is going to be backed by other veteran online professionals and freelancers, thereby having an experienced, solid, and passionate founding members that we have today. I joined FAPSCO because the vision of the co-op aligns with my personal vision to provide much-needed support to online professionals nationwide. I joined FAPSCO because the people that I've met have the same values, mission, and vision as mine, and that is to provide assistance, free training, and coaching to those who wants to jumpstart their career as a freelancer. I joined the FAPSCO community because it promotes collaboration instead of competition. I joined FAPSCO because this is a group with a helping hand. I wanted to be part of an organization that would be a pioneer group of individuals who will be working to promote online freelance. Ayan. Good evening. Welcome to FAPSTOC, friends and online professionals. This show is for you. FAPSTOC is brought to you by FAPSCO, the national-based cooperative for and by Filipino online professionals. Please like our page, facebook.com/fapsco.ph, and you may also find us on Instagram, YouTube, and LinkedIn, and also on TikTok, or visit our website, fapsco.ph. Ayan. Thank you for to our partners, FAPSCO Media, FAPSCO SMM team, the membership committee, FAPSCO members, Filipino online professionals industry. Magandang gabi sa inyong lahat. It's another Wednesday with another exciting guest. Ayan. Kumustahin muna natin ang aking co-host for tonight, si Sherlyn. Hi, Sherls. Hi! Hello! Kumusta? I'm good naman. And nandito ako ngayon sa Quezon Province. So, walang internet, kaya nangapit bahay na naman. O, di ba? Ano naman tayo, as a freelancer, alam naman natin na internet ang ating buhay. So, kung walang internet, gumawa ng paraan. O, di ba? Of course. How about you, Jehan? Kumusta ka naman? Okay lang. Excited na for our upcoming trip. Parang kailan lang nagkita-kita tayo. And ayan, makikita-kita na naman ulit tayo. Marami pa tayong pending na content na gagawin. Humanda kayo sa akin. Yes! Excited na ako. Ayan. Okay, thank you so much, Ed. So, pakilala na natin ang ating guest kasi parang ang dami-dami natin itatanong sa kanya later on. Oo, excited na ako na makilalang guest natin for tonight.
Yes, and our guest is he's a meta advertising and creative strategist who helps e-commerce business owners acquire more customers through Facebook advertising. So sa pagkakaalam ko po, he closes up to 6 to 7 clients yata, and right now he has multiple clients on retainer as a media buyer. Ayan. So he has spent more than $500,000 in 1 month for one of his clients. $500,000, di ba? He also has a huge heart in helping people succeed in life. And through this advocacy, he has built a private community of 46,000 plus people who wants to learn media buying. I think right now, nasa 67,000 plus members na yung kanyang FB group. O, di ba? So, he has grown that group for people who are interested in becoming or working as media buyers. Ayan, let's welcome our guest for tonight, si Anjo Mel Sumayaw, or Anjo for short. Si Anjo. Hi, Anjo. Good evening. Hi guys, hi guys. Thank you sa magandang introduction. Parang wala na Kinopya ako ko may lang. dadagdag dun eh. Kinopya ko lang sa LinkedIn mo yun. Ay, grabe. Ganda ng boses niya, Charles. Yung Nakamute boses ka. niya, ang boses niya ang unang makakatawag ng pansin. Yung kahit hindi ka nakatingin, mapapalingon, sino yun? O, di ba? Host na host ang Oo. dating niya talaga. Yan. Oo. So siguro Kapag ganyan nakakaganda ng lahat boses ng, yung Mike. oo, kapag lahat ganyan ang boses, di ba? Makikinig ka talaga. Yes, ayan. So, chikahin na natin si Anjo. First of all, Anjo, tell us a little bit about your journey. Nagsimula ka as VA hanggang sa mag-upskill ka at maging advertiser, meta-advertiser, right? Oo. Well, actually, yun Kwento talaga. mo naman kami. Nag-start talaga ako dati. Nagtrabaho ako eh. So, trinay ko lang magtrabaho. Tapos na-realize ko na nagtatrabaho ako sa call center na hindi talaga yun para sa akin. Kasi graveyard shift eh. So, hirap na hirap ako. Ako yung tao na mahilig matulog eh. Tapos, yun nga, hindi ako tumagal sa industry na yun. So, naghanap ako ng ways kumita. And isa sa mga na-discover ko is pwede pala kumita online. Kaya nag-explore ako ng mga different ways to earn online. Nag-try ako affiliate marketing. Nakabenta rin ako ng ilang courses doon sa affiliate marketing. Tapos, nag-try ako mag-VA. Tapos, nung nag-VA ako, okay naman siya. Kumbaga na kumikita kahit papaano. And ang naano ko lang is parang gusto kong mag-specialize sa isang bagay. Kasi feeling ko lagi, hindi, okay yung jack of all trades ka. Pero mahirap kasi yung jack of all trades pero master of none, di ba? Pero kapag may expertise ka, yun nga, mas makakuha ka ng better rates, makapag-demand ka ng better rates. Kaya nag-try ako mag-focus sa advertising. Kasi ang paniniwala ko sa businesses, kapag ikaw yung nagpapasok ng pera, syempre, kung magsasara man yan or ikaw rin yung huli nilang bibitawan. Di ba? Kaya naisip ko, medyo okay yung trabaho na yun. Tapos at the same time, kapag alam ko yung napapasok ko sa kanilang pera, mas makakapag-demand din ako ng rates. So yun yung story na nakakatawa lang kasi yung pinost nyo na picture ko, doon pa yung dati sa apartment namin. Nagsa-start pa lang talaga ako noon as VA. Yung gamit kong laptop ng VA. Ngayon, may PC na ako, ganun. So, nakakatuwa lang tingnan yung nakalipas. Ayan, 'di ba looking back at your journey, so nag-umpisa ka as VA, tapos naging nag-focus ka sa marketing and advertising. Ano yung pinaka naging challenging for you during your journey as a VA, going through all the upskilling process? Well, ang pinakamahirap sa una is yung yung intindihin mo yung industry na papasukin mo talaga. Kasi from VA, ang technically ginagawa ko nun is yung mga inuutos lang talaga sa akin. Not like sa advertising, ang dami kong kailangan pag-aralan kung paano ba nako-convince yung tao bumili. Tapos at the same time, kailangan kong paaralin yung platform. At that time, wala pa naman ako access sa mga ad accounts ng mga kliyente.
So sariling sikap lang talaga. Hanap ako ng mga video sa YouTube, mga articles, basa-basa. Ang pinakamahirap is yung initial steps talaga. Tapos after nun, after learning everything, ang next na hardship dun is yung paghanap ng kliyente naman. At syempre, wala kang experience. Ang next is paano mo sila mako-convince na i-hire ka without any experience, di ba? So, yun yung mga hanggang ngayon naman challenge pa rin yun. Pagkuha ng kliyente, feeling ko continuous naman yun, lalo na sa freelancing kasi tuloy-tuloy tayo paghanap ng kliyente. Pero medyo mas madali siya kasi ngayon may portfolio na ako. So, question ko lang, di ba? Sinabi mo na nahirapan ka. Syempre, di ba kapag nag-start ka pa, wala kang portfolio and everything. So, ano yung may papayo mo dun sa mga nag-start pa lang, di ba? Na kagaya mo, yung halimbawa, ilagay mo yung shoes mo sa kanila ngayon. Ano may papayo mo sa kanila? Kasi karamihan ngayon, di ba, ang dami na ngayong freelancers. Tapos, yung iba, ang tataas ng presyo. Tapos, wala naman silang masyadong mailagay sa table. So, yun na. Kumbaga, anong mapapayo ko doon sa mga beginners pa lang? Yeah, oo. Para sa akin ang pinakakailangan mo pagdating sa industry na to is yung consistency mo talaga. Sa lahat ng bagay, hindi dapat nakadepende yung galaw mo dun sa mood mo. Kasi minsan paggising mo, medyo tinatamad ka, hindi mo na ako mag-a-apply ngayong araw. Ako kasi, lagi akong iniisip ko is numbers game yan eh. Diba? Kahit wala akong experience, magsasubmit ako ng applications, 5 to 10 applications every day. Eventually, may magre-reply dyan kahit ilan. By percentage ginagawa ko. Ang pananaw ko doon, mas malaki pa rin yung chance ko kaysa dun sa hindi nag-a-apply kahit meron siyang experience o meron siya. So ako, numbers game, yun lang. Be consistent. Apply ka lang ng apply and makakakuha ka niyan. Ako, lucky for me kasi merong nag-take chance sa akin na agency na kumuha sa akin and at the same time na nag-offer sila na turuan ako dun sa about advertising and Facebook advertising dun sa sistema nila. Kaya dun ako nag-grow and wala akong experience nung kinuha nila pero may knowledge na ako. Tapos ang isa pa feeling ko ang malaking bagay pagdating sa pagkuha ng clients pag nahirapan kayo is yun nga mahirap na mag-schedule ng call with clients, di ba? So be sure na kapag nakapag-schedule ka ng call, ibigay mo yung best mo tapos ipa-feel mo sa kanila yung passion mo dun sa ginagawa mo. Minsan kasi i-hire ka ng tao hindi naman dahil dun sa skills mo. Kasi lahat ng skills natutunan naman yan eh. Pero yung character mo, pag na-feel nila yung kung gaano ka ka-excited, gaano ka ka-passionate, and gaano ka ka-willing to learn, minsan magte-take sila ng chance sa'yo eh. Ayan, napakatotoo niyan. Ganyan din yung naging first experience ko as a VA na wala akong kaalam-alam sa sa pag-work online. Tapos yun lang, passion lang talaga sa interview, nagkwentuhan kami ng client na tapos biglang ayun, inuutusan niya na ako sa interview pa lang. So, yung tanong ko, am I hired? Kasi parang siguro na feel niya na talagang desididong ako mag-VA. May utos na siya. Okay, sabi niya, I will give you this task and this task. Teka lang, sabi ko, interview pa tayo. Diba? And passion talaga. Pero, how long ka nag-work sa call center? Matagal. Siguro mga 6 months, gano'n. Tagal Burn out. Burn out para hindi talaga to para sa akin. Paano mo na-discover? Pati paulit-ulit medyo nahihirapan ako kapag ewan ko sa akin lang, nabobore ako kapag paulit-ulit talaga yung repetitive. Kapag hindi ko masyado nagagamit yung utak ko, parang mas inaantok ako eh. Yeah. Pero paano mo na-discover ang online work, yung remote work? Sino unang kumbaga humatak sa'yo towards the online industry? Well, naghahanap ako ng ways to make money online. So napunta nga ako yung affiliate marketing. Doon medyo natuto ko ng before Facebook advertising, nagtry ako ng Bing Ads. Hindi pa Google Ads, Bing Ads pa yung sa Yahoo. Nagtry ako noon, nakabenta-benta naman. So medyo naging familiar ako na pwedeng kumita online.
Pero since affiliate yun, hindi ganun ka-stable yung income eh. Kasi kumbaga, high ticket pati yung binebenta ko, mamahalin na mga online courses. Kaya naghanap ako ng pwede ko ma-apply yung mga alam ko sa marketing, advertising. Yun ang nakita ko na way. O sige, dito tayo sa muna. Start tayo as VA. Di naman ako nag-shortcut eh. Di ako nag-ano kaagad na advertiser kaagad. Nag-VA muna ako. Tapos doon ko ni-learn yung industry. Kaya it took some time din. Hindi siya shortcut. Baka sabi mo naman na matagal yung time, 6 months lang pala. Ay, di naman. Di ba? This time, 7 months yun. Matagal-tagal nga. Matagal-tagal, mas over ng 1 month. So, may question lang ako sa'yo, di ba? Na nabanggit kanina yung marami kang multiple clients, di ba? So, paano yung work-life balance? Kasi di ba uso ngayon yung work-life balance. Mayroon pa bang nangyayaring work-life balance sa'yo? Or paano mo nababalance yung napakarami mong kliyente? Well, sa una, pag nag-uumpisa kayo, syempre, wala muna yung work-life balance. Huwag mo muna i-wish yun. Kailangan mo muna ng kliyente. Kailangan mo magtrabaho na matindi talaga. Diba? Pero eventually, kapag katulad ko na kasi sa time na to, nakabuild na ako ng process kung paano ko nira-run yung mga accounts ng mga client. And medyo different kasi pagdating sa advertising. Most of the time kasi dun sa loob ng accounts ng clients, yung pag-manage nun, it will take you around 30 minutes to an hour yung isang kliyente. Yung pag-manage kasi mag-a-adjust ka lang ng mga budget, mag-on off ka ng mga nira-run mo na ads. Pero ang most of the time is yung nagtitake talaga ng time, yung creative process, yung mag-come up ka ng mga advertisement. Kasi para ka nagkikreate ng commercials diba? So, gumagawa ka ng advertisements, yun yung nagtitake ng time. And yun naman, nagagawa ko yun. Minsan nakaka-discover ako ng idea habang naliligo ako Diba? Tapos pag naisip ko yun, ilalagay ko na yan dun sa document ko. Ito yung next ko i-request dun sa mga creative people, yung gumagawa ng videos, gumagawa ng images. Ito yung i-request ko sa kanila. Then, i-schedule ko na lang yun for lunch. Pagdating sa pag-work, hindi naman ako, sa totoo lang, ngayon, hindi naman ako nagsuspend ng 8 hours sa pag-work talaga. Kasi as long as kumikita naman yung clients, hindi sila strict na-understand nila yun na as long as they make money out of dun sa efforts na binibigay mo, wala namang problema sa kanila yun. Minsan, nagre-request lang sila ng update, which is magsischedule lang kayo ng call. Kaya, as ako ngayon, as media buyer sa situation ko ngayon, may work-life balance talaga ako kasi nakakalabas ako, nagagawa ko yung gusto ko, nakakapag-spend ako ng time sa family, and nag-work ako usually 3 p.m. to mga 6 p.m. Magbe-break ako niyan, balik ako work mga 8 to 12, ganun. Mag-work ulit ako nun. Na mostly coming up with ideas ng mga pwede kong i-run na campaigns. Ayan, so clarify lang natin yung process ni Anjo kasi I think there is this misconception sa having multiple clients na you can have multiple clients tapos ikaw lang mag-isa yung gagawa lahat. Parang ang naiintindihan ko from Anjo right now is he has multiple clients but he also has like an entire team at his disposal. Tama ba? Meron kayong creatives, meron kayong writers. So parang personally, you're really focused on the marketing side only. Personally ako, wala. Mag-isa ako. Pero yung mga brands that I work with, meron silang mga editors na ng creatives. Meron silang well, I do copywriting din kasi. Kaya minsan lang ako mag-request ng mga ad copies sa kanila. Pero mostly, creative designers meron na yung mga pinagwo-workan ko. So I give them the ideas. Tapos ako nagsiset up din ng ads dun sa account nila. Pero pagdating dun sa mga editing, not unless gusto nila ako gumawa nun, may additional payment yun. Kasi it's a totally different skill set yung pag-edit. Kapag yung mga tipong videos na pag ako nag-edit, baka mga 3 hours yun. Pero kung sa talagang creative designer, baka mga 30 minutes lang sa kanya yun. So efficiency-wise, mas okay kung sila talaga yung gumagawa.
Yeah. So, sa mga aspiring dyan na maka 6-digit, 7-digit income with multiple clients, hindi nyo po kaya na mag-isa yan, okay? Either may team si client ninyo na gagawa ng ibang bagay para sa inyo, or kayo gagawa lahat, but parang I think hindi siya possible for an all-rounder VA. Yung, di ba may mga VAs na one-man team na lahat sa kanila pinapagawa. Parang mahihirapan kang mag-maintain ng multiple clients with that type of ano. So kailangan talaga importante is mag-upskill at specialize, make sure that you're the expert on one thing. Oh, yun talagang mas okay yung may specialization ka. Tapos may additional skills ka if ever kailanganin man nung client mo. Pero yun nga, in addition na dun sa current na binabayad nila sa'yo, kapag kailangan nila nung additional skill mo rin. So ba, Shirls, anong specialization natin ngayon? Kasi parang pro tayo jack of all trades. Yung kasi yung isang naging ano sa atin, di ba? As a trainer, parang ang dami kasi naming ang lawak ng tinitrain namin. Feeling mo minsan wala ka ng specialization. Daming alam eh. Eh baka master of all naman kayo, hindi kayo jack of all trades. Yun yung hirap minsan, di ba? So, mabalik tayo sa mga katanungan natin kay Anjo. So, Anjo, di ba, kailan ka ba nag-start nga nitong freelancing journey mo? Tansya ko mga 2019 yung talagang nag-freelancing. 2019. So, matagal-tagal na rin ako. Okay. Mas matagal tayo diyan kaysa sa kanya. Okay. So, na natin i-emphasize. So, for what are yung mga biggest challenges na face mo during your freelancing journey at paano mo siya na-overcome? Well, siguro ang pinakamahirap kapag sa freelancing is may times na talagang nawalan ako ng kliyente. Diba? Kasi maraming nangyayari sa business nila. Minsan, hindi naman sa end mo yung problema. Nagkakaroon talaga ng problema yung business. Tapos, may time na ganun parang nagkasabay-sabay. Hindi ko alam kung ano nangyari, kung bakit ganun. So, isang challenge yun. Kasi as a freelancer, yun talaga yung way to earn natin, di ba? Ng living natin. Pero, ako kasi, siguro malulungkot lang ako na ng mga isang araw. Next day, okay na naman ako. Banat na talaga ako. Hanap na ulit ako ng kliyente. Kasi, ang paniniwala ko, may nagsabi sa akin dati, pag may pinagdadaanan ka, daanan mo lang, wag mo tambayan, di ba? So, pinagdaanan ko lang isang araw, tapos banat na ulit ako. Tama. Yeah, yun naman siguro ngayon, ang daily challenge ko is coming up with good ideas talaga to make sure na maging successful yung campaigns ng kliyente. Kasi, isipin mo na lang, sa isang kliyente, they're spending 150,000 pesos per day, kunwari, on average. Yun yung ginagastos ko every day and I have to make sure na kikita sila at least dun sa ginagastos nila. Yung kumbaga yung stress na yun, ako sumasalo nun kasi hanggat maaari gusto natin sila, makapag-focus sila in growing the business. Tapos magawa ko yung part ko as an advertiser to produce results din. Yan. Pero ano ba, na-curious lang kasi parang naging sobrang successful ka ever since you started. Parang you've been very strategic about how to place yourself. Kasi medyo saturated na din talaga yung online freelancing industry. So nahanap mo agad yung niche mo and naging very strategic ka sa kung saan ka lulugar. But was there ever a time na parang naka-experience ka ng failure or parang may campaign na hindi gumana tapos umaga si client ikaw yung sinisi or disappointed si client? So kung naka-experience ka na ganun, how did you deal with that and what lessons can we learn from it? Well, marami sa totoo lang kung iisipin mo pagdating sa testing ng mga creatives ng campaigns, mas madami yung failures kaysa sa success. Pero kapag nagkaroon ka kasi ng success, minsan, isang campaign, yun yung nakakapagpa-boom talaga ng business ng clients. And marami na rin akong mga clients na nawala, hindi nakapag-produce talaga ng results. Partly, syempre, fault ko yun na hindi ko talaga na-generate yung sales na kailangan nila. Pero sa advertising kasi maraming factors pwedeng yung product,
pwede yung market at that time, mahirap din talaga. Pwedeng minsan, meron akong gustong gawin talaga na set of creatives pero hindi nila ma-deliver yung gusto ko na outcome. So malaking factor din yun. Minsan, meron kang gustong gawin na creatives pero wala sila nung assets to produce those creatives. Mahirap din. Kaya nga eventually, nag-shift ako sa mga medyo bigger brands. Kasi with bigger brands, meron silang budget. At the same time, hindi sila limited pagdating dun sa assets. So, na-maximize ko yung potential ng brands nila. Pero of course, may times pa rin na uh, uh, hindi talaga nagiging profitable yung company. And yun nga as media buyer kasi, ang magagawa mo lang is to test as much as you can ng properly to produce results. Pero you can never guarantee the results, lalo na with Facebook na parang every week may changes sila dun sa platform nila. And yun nga, always lang you just have to do your best and hopefully na ma-provide mo yung gusto nila na results ng client. Pero failures, part yun kahit saan naman talaga may failure. Walang 100% batting average. Actually, sinasabi ko yun sa kliyente sa interview pa lang na I won't make any promises. Kasi kung sasabihin ko sa kanila 100% magiging successful yung business nila, I'd be lying. Kasi hindi totoo yun. Ang pinapromise ko lang sa kanila is yung best of my ability. Gagawin ko lahat ng alam ko to help them become profitable dun sa advertising na gagawin namin. Okay. So, di ba nabanggit mo yung mga failures, may mga ganyan. So, regarding sa advertising nga, wala siyang 100% sure na magiging maayos yung ginagawa mo. So, how do you stay motivated and yung upskilling na ginagawa mo? Kasi di ba yung iba kapag failure, ay ayoko na, ganyan, tama na, iba na ako, ayaw ko na sa niche na to, lipat na ako. Balik na ako, call center. Ay, di ako ganun eh. So how do you stay motivated? Ako, feeling ko yung sa akin kasi more on gusto ko yung ginagawa ko eh. 'Di ba? So expected ko na yung mga may times na sasablay. Pero tinitingnan ko kasi yun as room to improve myself eh. Lagi ko nga kinakausap minsan yung pag meron ako campaigns na nagfe-fail talaga, nakausap ko yung asawa ko eh. Nabi ko, baka meron lang akong hindi hindi alam na kailangan ko malaman para maging successful yung campaign na yun. So usually kapag nakaka-experience ako ng failure, that's the time na nag-aaral ako lalo eh. Parang pag sumasablay yung ko, mamaya bibili na ako niya ng iba-ibang libro para makuha ko yung information na kailangan ko. Tapos nagtatanong-tanong din ako sa ibang tao. Kasi minsan meron ka lang isang bagay na kailangan malaman to make everything successful again. Kaya ako, feeling ko yung failures, room for improvement talaga siya. Okay lang malungkot ka sa una, pero ako kasi, yun nga, lulungkot lang ako. Pero naghahanap ako ng solution afterwards. Ayan, continuous continuous learning, continuous improvement talaga. Parang growth mindset talaga yung kailangan pairalin. Ang galing. Pero Anjo, parang your clients or the brands that you're working with, they're all aware na marami sila sa buhay mo. Oh, and na-understand nila yun eh. Alam nila yung yung process ko. Sinasabi ko yun sa umpisa pa lang na hindi ako, kaya ang single ko is retainer eh. Hindi ako per hour. Kasi I don't work by the hour. Ang inaano ko sa kanila is, yun nga, parang lawyer. I'll manage your account for 1 month. Ito yung mga deliverables natin. Ito yung mga kailangan ko ma-deliver. And yun ang kagandahan kasi sa industry ko eh, yung sa advertising. Measurable kasi yung results. So alam nila kung nagagawa mo yung trabaho mo ng tama or hindi. Kasi magre-reflect yun dun sa sales ng company nila eh. And makikita nila yun dun sa platform ng Facebook kung magkano yung nilalabas nilang pera and magkano yung kinikita nila dun sa nilalabas na pera. Kaya madali sila usually kausap kasi nga measurable yung results mo. Hindi
kung mag-VA kasi ako minsan, 'di ba, mahirap mo sabihin na nag-work ako ng 2 hours lang ngayon pero ito kasi yung ginawa ko, nag-contribute to sa company. Parang ang hirap i-explain. Pero yung sabihin mo sa client mo, nag-work ako ng 1 hour today, kumastos tayo ng $3,000, kumita ka ng $6,000. Wala silang question doon. Magke-question lang naman usually ang kliyente na bakit mahina yung sales natin for the past few days. So, explain mo yun. Pero kapag nakaka-produce ka ng results, wala namang problema yan. And ako rin, minimake sure ko rin na hindi naman ako yung tipong talaga nagmamadali ako magtrabaho para matapos. Hindi. Kasi nga, since results-oriented yung trabaho ko, kailangan mag-produce talaga ako ng results. Ibibigay ko yung time na kailangan to come up with ideas, good ideas, and to make sure na profitable yung campaigns. Hindi pwedeng bara-bara din talaga. Mayroon ka bang mga sinusunod na routines sa ginagawa mo? Meron na akong meron ako schedule para sa sarili ko na pagkakasunod-sunod ko everyday na ginagawa sa clients ko. Kaya ginagawa ko siya step by step. Hindi ako yung may client ako inaasikaso ngayon, biglang maisip ko sa kabilang kliyente, tatalon ako. Hindi ganun. Tinatapos ko muna yung lahat ng kailangan ko sa one client. Then after that, next client. After that, next client. Sineset up ko lahat ng maayos. And yun nga. Kaya nila-launch ko yung campaigns before 12 noon sa America usually. Kaya mga 12 a.m. tapos na rin ako sa Philippine time. Yan. So, importante parang ito yung mga mga nakukuha kong lessons from you tonight. Kailangan continuous learning at kailangan may maayos kang routine and focus on one task. 100% focus, hindi yung kasi ito rin yung naging mistake ko before, Shirls, na kumuha ako ng multiple clients, tapos ang ginawa ko, pinagsabay-sabay ko silang trabahuin at the same time. So parang naging simultaneous yung work ko for all 3 clients. Ang nangyayari kasi pag ganun, hindi nagiging quality yung output mo, yung result. Yan talaga. Pati siguro yun, ang weakness ko kasi talaga, multitasking. Hindi, sobrang hina ako sa multitasking. Kaya, ganun ako magtrabaho na paisa-isa talaga. Tatapusin ko bago ako mag-jump sa next. Kasi pag pinagsabay ko yun, alam ko. Hindi tayo nagiging productive sa multitasking. Kailangan talaga one task at a time. Isa lang yung brain natin. Kaya nga. Pero may study nga about doon na mas okay talaga yung i-schedule mo yung mga gagawin mo talaga everyday. Alam mo ba yung Pomodoro technique? Nagpo-Pomodoro ka ba? Nung nag-uumpisa ako dati, Pomodoro talaga ginagawa ko. Nag-work ako for 45 minutes, rest ako ng 5 minutes, 45 minutes ulit, rest 5 minutes. Ganun yung ginagawa ko. Pero ngayon kasi, yun nga, nung naka-develop na ako ng system doon sa ginagawa ko, nagbe-break na lang ako kapag kailangan ko mag-freshen up ng mind ko for ideas. Okay, so 'di ba nabanggit natin kanina na mayroon kang private community na mayroong 46,000 members. So ano yung nag-inspire sa iyo na makapag-create ng ganung klaseng private community? At saka ano yung mga value na ipoprovide mo sa mga nasa community na yon? Actually, 67,000 na sila ngayon. Marami na talaga sila. Yung grupo. Yung Wag Kang Tamad. Yan. Yung Wag Kang Tamad. Sa totoo lang, ginawa ko lang naman yan dati. Parang sa una, trip ko lang. Magkaroon talaga ng Facebook group. So, build ko yan. Napansin ko kasi wala dati masyadong group na nakafocus sa advertising lalo na sa Facebook ads. So, nag-create ako ng group. Tapos naisip ko na magandang way yun para malagay ko yung journey ko as a Facebook media buyer. So doon ko sinishare. Actually, yung mga sinishare ko doon is kung ano mismo yung ginagawa ko sa trabaho. Kaya yung mga nagfa-follow sa akin doon sa group na yun, masaya sila kasi pinapakita ko doon yung totoong nangyayari sa Facebook platform. So nakikita nila yung mga test na ginagawa ko, yung creative ideas, and yung decision making
ko doon kasi hindi ako madamot sa information eh. Iniwala kasi ako na kapag marami kang alam, mas marami ka dapat na share na knowledge sa iba. And naging blessed ako sa sa industry na to. Feeling ko required ako na to share my knowledge. And hopefully maging blessed din yung iba. Ayan, binabrowse natin ang Facebook group ni Anjo while he's sharing his journey. Meron pa lang member na ako nito eh. So yung mga nagpa-member pa lang ako. Oo, mag-join na po kayo yung mga nanonood sa atin tonight. Nish, Tin, hello, good evening. Ayan, nag-comment sila kanina, hindi na natin nabasa. But hello, good evening sa mga nanonood. Ayan, mag-join na kayo. This is the Facebook group, Huwag Kang Tamad, Open Community for Aspiring Media Buyers. At ngayon ko lang nakita, ito may mga guides ka talaga dito, no? How to do everything. So, kasi sabi mo kanina, si Facebook halos every month may bago. So, itong mga guides mo, in-update mo rin ba siya based on kung ano yung updates ni Facebook? Yung mga updated ko na mga information, yung mga recent posts ko, yung makikita niyo na dinedirect ko na siya i-post dun sa Facebook group natin. Tapos yun nga, dun sa course ko, na-upload ko dun yung talaga mga newest strategies. Kasi pabago nga siya na pabago yung Facebook. Okay, may online course. Ano na? Sige, ikaw muna. Sige, ikaw na. Ano lang, may online course ka rin pala. So, you have a website, right? Teka, hanapin natin yung website. Ano lang yun. Gawa-gawa ko lang din na website. Yung mga ko Sige, Shirls, habang hinahanap ko yung website ni Anjo. I'm checking kasi yung sa comment section ng ating live. At meron ditong question si Jacqueline Ketuad Jaime. So, Coach, anong book recommendations mo to understand human psyche and use it for advertising? Human psyche. Sa totoo lang, pag tinignan niyo yung table ko, full of ideas to. And dami kong papel dito. Ito yung mga susunod ko sa advertising, mga ganyan. Tapos may mga nakapost pa ako sa wall ko na dito sa office ko. Pero kung kung nakikita niyo yan sa likod, ito, totoo. Yan. Sobrang ganda niyang book na yan, yung The Choice Factory. Kasi behavioral biases yan. Kung paano mo mako-convince yung tao bumili talaga. So isa yan sa mga suggested books ko, yung The Choice Factory. Kasi yun nga, ang advertising more on human psychology talaga yan Iintindihin mo kung bakit ba bumibili yung mga tao. For example lang, kung dyan sa Choice Factory, ang isang example dyan, ang perfect na mga bentahan mo ng mga tao is yung mga 9-enders, yung age nila, sample lang. Kapag 29, 19, 39, 49, ganun. Basta yung mga 9 yung ending. Ang reason kung bakit maganda magbenta sa kanila, kasi yun yung age na may nangyayaring change usually sa buhay ng tao. Kasi magta-turn na siya, kunwari 29 to 30, magta-30 na ako, dapat may gawin akong iba. Dapat may try akong iba. Kaya kapag insurances, maganda, magbenta ka dyan sa mga 29, 39 years old, ganyan, 19. Yan. Yeah, isa yun sa mga techniques, yung mga 9-enders, yan yung mga magandang bentahan talaga. 9-enders, you're referring to the age. Kanina pa yung age ng tao. Age. Yan. Okay. Isa yan sa tinuturo dyan sa The Choice Factory. Kasi di ba pag mawawala na ako sa kalendaryo, 29 to 30, di ba? Makakaisip ko na 30. Parang kailangan ko mag-change ng career Pati mapapansin niyo, siguro may mga kakilala kaya pala kayo. nasa ganun din ako, no? Di ba? Kapag magtayo kaya ako ng negosyo, di ba? May mga ganun kabigla Kasi gusto mo may mangyaring iba Di ba? Kaya kapag kunwari yung mga kumpanya, kapag meron sila kunwari, di ba? Colgate tayo, kunwari, or Close-Up. Kapag may bagong brand ng toothpaste, strategy nila yon na doon sila magmamarket sa time na alam nila na maraming changes nangyayari sa buhay mo. Kasi yun yung mas malaki rin yung chance na mag-change ka ng brands na ginagamit mo. Mga ganyan. So, working The Choice Factory. Working as a media buyer, kailangan mo rin talaga na aralin ang human psychology. Ano? Yun talagang it's part of the process.
Part talaga yun na advertising. Kasi sa totoo lang, yung paggalaw sa platform ng Facebook ad account, madali lang yun eh. Kaya mong aralin yun ng one day siguro. Pero yung understanding yung market, kung paano ba bumibili yung tao, ano ba yung process bago sila mag-decide na bumili, yun yung kailangan mong intindihin talaga. Doon nagkakatalo yun. Kaya yung iba sinasabi na saturated na yung Facebook media buying. Hindi ako naniniwala kasi lagi kong sinasabi sa mga nagfa-follow doon sa group na maraming media buyers. Pero onti lang kasi yung magagaling na media buyers talaga eh. And ang daming businesses na kailangan ng magagaling na media buyers. Parang ano siya, it's sort of psychological manipulation in some ways. Kasi you're parang tina-target mo sila where it hurts the most for them yung Pero target ayoko audience. yung word na manipulation influence lang. Influencing, sige. Psychological influencing. Ito yung libro, this one. May Ganda oras. yan. Babasahin na naman ba natin ito, Shirley? May oras pa ba tayo? Baka madagdag na naman yan sa mga libro na binili ko na hindi ko Hindi ko nabasa. nabasa. Ako sinasabi ko sa mga sa mga nag-follow sa group na kapag nakakapag Netflix ka ba, nakakapag YouTube ka ba, may oras ka ba? Oo nga, no. Bagay. Totoo Sabagay yan. nga, kung nakakapag K-drama, di ba? Oo. Kasi lahat naman nga may 24 hours a day. Ang difference lang is saan mo dinadala yung 24 hours mo. Baka yun yung difference ng mga taong successful sa hindi successful eh. Saan mo dinadala yung 24 hours mo? Kasi pareho lang naman tayo. May dalawang kamay, dalawang paa, dalawang mata. Pero pareho rin tayo may 24 hours. Saan mo dinadala yung sa'yo? Sige na, babasahin ko na to bukas. Yan. Sabi ko. Bigla, ang bilis mo convince. Ay, pero ito show ko na lang din ang DIY website ni Andio. Ang cute-cute. Alam mo yung website na yan, ang lang siya. ginagastos ko lang dyan, 800 pesos per month. Diba? Kasi hindi mo kailangan ng magandang website. Ako kasi more on, yun nga, sa value. Kapag maganda yung value na pinoprovide mo, given na yan eh, gusto ng tao yan, basta makapag-provide ka ng magandang value. Yeah, it's a course for beginners and advanced. And panoorin natin ang kasi ito yung mga success factors kung bakit nakakapag close ng multiple clients si Anjo monthly. So pakinggan muna natin ito isang testimonial shares. Share ko rin ng computer sound. Hey, this is Sean Roberts, and I want to give a big shout out to Anjo and all of his work he does with our Facebook ads. It's funny, as I've been working with him for over a year, and we've done probably, the last few years, we've done probably over $15-20 million in sales online, and Anjo has been a key driver in much of that for us due to his expertise in Facebook ads. Not only does he know how to work the back end of Facebook ads and target the right people at the right time, but he also understands copywriting, and he understands the need for constant creatives, and he has a great eye for creatives. He knows what works and what may not work, and he's great at testing using data-driven science to back the decisions he's making. Huge fan. Funny story though, it's funny because I think the first 6 months I didn't even know how to pronounce his name. I kept calling him Andio. It's not Andio, it's Anjo. Anjo, I really appreciate all the work you've done. I cannot say enough how much your work has helped our business. You were able to help us go from scale to sale. We ended up selling many of the brands that Anjo's worked on. And as we transition to new endeavors in our own business careers, we're going to continue to leverage the support of Anjo. So Anjo, thanks a lot for everything you've done. Keep up the great work. And if anyone is trying to figure out who they can use to help build their business better by generating traffic that converts on Facebook or other platforms, I highly recommend checking out Anjo. Thanks a lot. Ayan, highly recommended because very successful talaga yung mga So, gaano usually katagal yung nagiging relationship mo with your with the brands that you work with? Ano yung pinakamatagal na brand na nakatrabaho mo?
Wait, nakamute pala ako. Ang pinakamatagal ko na client, 4 years. Yun yung ano. Kasi yun nga, kumbaga meron akong client na nag-start yun. Nagsispend lang ng mga $100 to $200 per day. Tapos umabot kami dun sa point na nagsispend na siya ng $3,000 to $4,000 per day in ad spend. So, yun naman. Pero yung may mga businesses din kasi sa US, typically, ginagawa nilang profitable yung company. Tapos eventually, ang goal kasi nila is to exit, to sell the company. Parang yun si Sean. Nag-work together kami nun mga 3 years din. Gumagawa siya ng mga 6 Shopify stores every year. Ginagawa kong profitable yung stores na yun, tapos binebenta niya yung stores. Yun yung type of business niya. So, depende sa type of business. Pero minsan, pag failed campaigns talaga, minsan mga 3 months, 4 months, umaayaw na yung kliyente, lalo na kung short yung funds nila. Kapag sa Facebook ads kasi, kailangan medyo mahaba PC mo. Kasi, yun nga kailangan mag-test na mag-test. And makakapag-make ka lang ng decisions based dun sa data na nakukuha mo sa ad account. Kapag maliit yung ad spend, kung tipong ang ad spend mo is ₱500 per day, aabutin ng ilang buwan bago makakapag-decide kung ano yung magiging winning talaga. So maraming factors. Kaya ako ngayon, focus ko talaga medyo bigger clients, yung mga nagsispend at least man lang mga $100 per day. Totoo. Actually, na-try ko yan. Mahirap talaga like yung $1 per day. Suntok sa buwan yun. Lalo na kung yung sipin mo, iyak ka na lang. $1 per day, ₱50 per day. Yung binebenta mong product, let's say ₱150. Diba? So, ano na kaagad kumbaga, para may bumili nun, kung 50 per day, 3 araw hihintayin mo kung titingnan mo kung may bibili ba ng ₱150 mo na product. Madalas wala pa. Exactly. Sa isang linggo na campaign wala pang bumili. Pero may mga tanong tayo dito bago sila matabunan. Si Alina Tan, nagtanong, question is, Sir, how do you deal with clients na mag-leave ng bad reviews if bagsak talaga mga ads mo? Or is there a way to avoid it? Newbie here, so nakakatakot if may bad review sa profile. Totoo naman, nakakatakot talaga. So how do you deal with that? Nakikita niyo ba yung bad reviews sa profile? Minsan, di ba sa mga Facebook page, nag-leave ng bad reviews ka noon? Naka-experience ka na ba ng gano'n? Wala pa naman akong kliyente. Siguro, kasi, ang mahalaga din, isa sa kailangan i-practice nyo as freelancers is yung building of relationship dun sa clients nyo. And yun nga, na minsan may mga times na hindi talaga kayo makakapag-work together. Kasi ako may mga clients ako na nag-fail yung yung business nila, pero hanggang ngayon magkaibigan kami. Diba? Feeling ko important yun na makabuild ka ng good relationship with your clients, hindi yung puro work lang din. Kasi yun nga maraming bagay yung hindi mo control, lalo na sa advertising. Kahit yung mga billboards dyan sa EDSA, sa BGC, hindi mo naman alam kung gaano karami yung profit na napapasok nun sa kumpanya or lugi ba sila doon, di ba? Pero yun nga, kapag may good relationship ka sa kanila, kahit feeling ko, ako wala pa namang experience na bad review. Kung meron man, siguro hindi ko nakikita. And kapag hindi ko nakikita, hindi naman yun nag-exist para sa akin. Kaya hindi rin ako affected. Mayroon pang mga question. So, sa Upwork daw, coach, may review daw. And galing kay Jacqueline and kay Pamela naman, coach, drop shipping ba yung business ni Sean? Hindi dropshipping yung business ni Sean kasi si Sean is manufacturer din siya ng mga products talaga. So ginagawa niya pagkabenta niya nung store, kikreate siya ng bago, tapos yung bumili sa kanyang store, siya rin yung nagpo-provide ng products doon. Kasi may manufacturing company siya. So maganda talaga yung business model niya. And ano yung isang tanong na kalimutan ko? Hindi naman siya tanong talaga. Sinasabi lang na sa Upwork daw, mayroon kasi review. Pero ka-partner pa nung tanong kanina. So ano yung ginagawa basta nagkaroon ng bad review? Ewan ko, sa Upwork kasi
kumakausap lang ako ng tao doon. Pero pagdating sa transactions, labas na ng Upwork. Hindi na sa Upwork. Hindi natin i-recommend Oh. yan, baka mabembang. Hindi, may problema lang din kapag ginagawa mo nga yun sa labas ng Upwork. Wala ka rin good reviews doon Yun lang. sa platform. Hindi ka rin nakaka-build ng credibility doon sa platform. Diba? Totoo. Hindi mo nabibuild yung portfolio mo doon. Pero may isang tanong kanina to, I think this was connected to your, yung nabanggit mo kanina na they have to be ready or willing, or they have to be able to afford to spend money on the ads. So ang tanong ni Jacqueline is, how do you explain that sa client, yung importance ng budget? Well, majority naman na nakakausap ko talaga, they understand na it takes money to make money. Di ba? Lalo na pag nasa business ka, gagastos ka talaga pagdating sa advertising. Kasi yun lang yung way para mapakita mo yung products and brand mo sa ibang tao. And yun nga, ang kagandahan kasi eto kasi mina-mindset ko yung clients na when you spend in advertising, you don't actually lose money as long as you learn from it. Diba? Kasi may data ka na after you run several campaigns, kahit nag-fail lahat yun, alam mo na kung anong type of creatives, anong type of campaigns, yung mga hindi mo dapat gawin sa susunod. Kaya ganun lang siya kumbaga, kailangan mo lang i-change yung mindset na nila na hindi gastos to. Lahat to is for you to gather data so that you can make better decisions along the way habang nag-advertise ka. So hindi siya wasted money. Usually, kasi your clients are mostly big brands. So I think naman the big brands understand na it's kumbaga na siya part and parcel of doing business na yung paggastos. Kasi usually ang umaaray sa budget is yung mga maliliit lang talaga na businesses na medyo tight yung funds. Ganun talaga. Kasi nga, kailangan pag nag-advertise ka, kailangan medyo mahaba yung PC mo. Kasi, kunwari na lang, for example, yung Amazon ata 7 years yun bago sila naging profitable talaga. In reality, akala ng tao kumikita kagad yung Amazon dati. Pero hindi. Losing money yun for 7 years ata or even more before sila naging profitable. Ganun kasi ang business kailangan mo mag-invest talaga ng money. Kaya mahalaga pansin nyo, kahit yung mga nagjo-join sa mga Shark Tank, ang kinukuha nila is funding. Diba? Kasi continuous yung research, continuous yung advertisement na hopefully one day mako-convert mo yung business na yun into a profitable business na kikita kayo. And yung mga negosyante, naiintindihan nila yon. Merong iba na gusto nga nila, minsan mas masakit sa ulo yung maliit na budget Kasi parang everyday, bakit ganito, bakit ganyan. Kaya yun ang napansin ko rin. Minsan sa bigger brands, mas okay sila katrabaho kasi na-understand nila yung process na kailangan pagdaanan. Tuition fee yung mga ganon para sa minsan nga lang naubos na yung tuition fee bago pa maging successful yung negosyo. Okay. So, sa tingin mo, ano yung mga common mistakes ng mga freelancers na mga bago, especially dyan sa pagiging media buyer na ginagawa nila when they are running ads sa Facebook or sa kung saan man? Feeling ko ang usual mistake ng mga media buyers is nagfo-focus sila dun sa pwede nilang kitain dun sa kliyente. Diba? Feeling ko as media buyer and advertiser, kailangan nagfo-focus tayo dun sa success ng clients. Kasi that's the only way na i-retain din nila tayo dun sa company nila para hindi short-term yung success natin. And dun sa media buying side talaga, kung pagdating dun sa trabaho, kung ano yung common mistake, siguro yung iba nagmamadali. Diba? Sino-shortcut nila yung mga trabaho nila. Wag dapat ganun. Yung pagdating sa loob ng platform, wag kayo masyado mag-focus dun sa kung ano dapat yung i-click. Mas mag-focus kayo kung paano i-convince yung tao mag-click. Kung bagay i-understand nyo yung reasoning kung bakit pa sila magkiklik doon sa ad mo kesa yung
adjust sa loob ng ad account. Kasi you can only do so much inside the platform eh. Pero if you understand yung psychology behind advertising, mas malaki yung chance na maging successful yung campaigns niya. Ayan, Okay. totoo yan. There are no shortcuts to success talaga. Pero yung pansin ko siya, yung comment section natin, parang nagiging ano na siya quick na siya, webinar for Anjo. Kasi Yes. yung mga tanong is very specific na to the things that he teaches as a coach. So, eto na lang po yung marirecommend ko sa mga nagtatanong ng mga about specifics ng media buying or freelancing. Join na kayo sa community ni Anjo. We have the link of the Facebook group sa comment section. And if you have the budget at talagang seryoso kayo sa journey ninyo as freelancers, mag-sign up na po kayo sa course niya kasi nakita naman natin yung success niya. So there's really, may ano talaga, may proof of purchase talaga si Kuya. So join na kayo. Take the course. Ayan. Pero isa na lang, one last question siguro, Shirls. Sige, one last question. Pili tayo. Where Okay, do you get... Ay, Sige, sige, go. Ikaw na. Pili ka. So, sige, yun na rin ang aking sasagutin. Ang aking itatanong. Sir, where do you get this type of clients? Platforms or cold pitching? Ako ang pinaka-main talaga source ko, OLJ talaga. Majority ng clients ko is OLJ, pero meron akong referrals at the same time dun sa private group namin. Minsan may mga nagre-reach out sa akin na business owners dun na gusto mag-try ng services ko. So, yun yung different platforms na nakakuha ako ng clients. Jehan, meron akong isa pa. Itatanong ko na lang din to. Para tapos na. Okay. So, from Jacqueline naman, sinasala mo ba coach yung clients mo depending sa type of business nila? Like you believe on their product service or di naman daw yung basis? Kasi di ba sometimes, mayroong mga tao kasi na gusto nila, they believe yung product. Kasi paano mo ma-market ang isang bagay na hindi mo naman siya hindi ka naniniwala. So, ganun ba? Meron ka bang ganun na basis? Ganun ako. Pero at the same time, may paniniwala kasi ako na bawat product, meron talaga siyang market. Kailangan mo lang hanapin. Diba? Meron siguro, yung iba maliit yung market, yung iba malaki yung market. Pero ang pinaka hindi ko ginagawa is, kahit sa group, kapag may mga nag-a-attempt mag-post ng mga about gambling, yung mga ganyan, mag-ads for gambling, automatic sinashutdown ko yung mga ganyan. Kapag alam kong hindi siya pasok dapat sa pagdating sa advertising. Basta yung alam ko na medyo mga shady, mga gray market, ganyan, hindi ko inaalaw talaga yun. Hindi ko rin pinapasok. Kasi kabuhayan, for example ako Facebook kasi kabuhayan ko yung Facebook eh. Kapag pumasok ako dun sa industry na yon, kunwari gambling, mas malaki yung chance na ma-block yung account ko. Diba? So, ano lang siya. Kumbaga, hindi rin siya okay in terms of your career. And okay yun kasi minsan malaki yung offer nila sa'yo, masisilaw ka, pero short-term success din yun eh. Diba? Na kailangan mo isipin mo yung future, ano yung mga pwedeng mangyari kapag hinawakan mo yung mga clients na yun. Kaya ako, I make sure na legitimate yung mga products and businesses na hinahawakan ko talaga. Okay, thank you so much for that. Gusto pa namin ipagpatuloy to pero 8:00 na. So, Anjo, meron ka bang parting message para sa mga... Siguro, sure, gusto ko lang maging specific si Anjo sa parting message niya. Ano ang ma-advise mo sa mga aspiring freelancers na gustong humawak ng multiple clients? And kasi ngayon na-trending yung 6-digit income earners emerald. So what can you advise? What are your parting words for these freelancers? Ako ang ko siguro isang phrase lang. The system is the key. Yan. So gumawa ka ng sistema na repeatable siya and nafa-follow mo na makakapagpabilis ng buong process mo. Diba? Kasi same way lang yan with any other businesses. Eh. Ituring mo yung freelancing mo as your business din.
na gumawa ka ng system just like franchises. Kasi di ba, ang McDo, hindi naman yung chicken nila yung pinakamasarap na chicken sa buong mundo. Same way with Jollibee. Pero may sistema sila kung paano nila minamarket yun, kung paano nila pinoposition yung mga upuan, yung signages nila and all. Kaya naging successful sila. Same way with freelancing. Kapag naayos mo yung sistema mo na ginagawa mo sa pag-manage ng multiple clients, na kaya mo na makakapag-provide ka ng quality output, maganda yun. Pero kung hindi mo talaga kaya makakapag-provide ng quality output kapag maraming clients, I suggest you focus na makapag-deliver ka ng magandang results kaysa madaming pera. Kasi yung pera, lalapit naman sa yan kapag tama yung ginagawa mo. Kaysa yung short term na iniisip mo is yung makakuha ng maraming kliyente pero next month lahat naman sila wala din. So, sayang lang din. Yes, maganda yon. How about you, Jehan? Meron kang parting message? Ayan, yun lang. Actually, nasabi na ni Angel lahat. And ano lang talaga, sa multiple clients, oo, it's possible na magkaroon tayo ng multiple clients, mag-earn tayo ng income, but it comes with a lot of hard work and a lot of upskilling, focus on growth, focus on output, yung results kesa sa, yun nga sabi ni Anjo kanina, hindi siya shortcut at hindi mo siya pwedeng i-focus yung earnings mo lang. Na ano kasi 'di ba? May ano na 6-digit income earners MM. Hindi po ganun kadali ma-earn yung 6 digits sa online industry. Maraming trabaho na kailangan mong gawin behind that bago mo siya ma-earn at bago mo makuha yung status, yung level na makakapag-handle ka na ng multiple clients as a retailer. And clear ko lang, kasi ako dati hindi ko alam kung anong retainer eh. Ang retainer po is yung nag-earn ka ng monthly income from a client. Binabayaran ka lang maka 8 hours per day ka o hindi na trabaho. Di ba ganun yun, Anjo? No? Tama. Yan. So, yun lang. Thank you, Charles. Thank you, Anjo, for honoring us with your presence today. Connect tayo and invite ka na rin namin to join FAPSCO kasi parang magiging asset ka sa cooperative na to. Baka gusto mo mag-host na rin ng FAPSTOC in the future. Join us. Sige. Nag-join na ako sa group niyo. Nag-follow na rin ata ako. Okay, thank you very much. So, isa sa mga nagustuhan ko doon sa sinabi ni Anjo kanina is yung psychology, di ba? Kailangan maintindihan natin talaga yung buyer natin, yung ating client, yung kliyente ng kliyente mo. Kasi hindi po pwedeng, yung iba kasi inaasa na lang nila lahat sa ChatGPT, inaasa na lang nila sa mga nakuha nilang template. So hindi po ganun kailangan. Naiintindihan mo din yung mga gawain na kaakibat na mga nakaatang sa'yo. Ayan na naman. Lumalim na naman ako. Okay, so magandang gabi sa inyong lahat and thank you so much for watching, guys, and hope to see you again next Wednesday, 7 p.m. pa rin tayo. And sa mga hindi pa nakaka-like sa ating page, lalo na sa may mga nakikita ako ngayon ng mga bago sa comment section natin, please like our page, facebook.com/papsco.ph. We are a national-based cooperative para mga Filipino online professionals like us, sa mga online workers. So kung baka gusto nyo rin na mag-join sa FAPSCO, it's a cooperative. Ang ibig sabihin ng cooperative is isa siyang kumpanya na kung saan tayo-tayo ang may-ari. Yun, okay? So, and you may also find us in Instagram, YouTube, and LinkedIn. And kapag meron kayong mga takeaway sa show na ngayon, please share this episode so that others can learn like you. And of course, syempre nag-thank you din sa ating kasama ngayon na talagang hindi nagpapakita sa atin. Ang ating kaisa-isang member sa ngayon, ang ating FAPSCO Media, si CJ. So thank you very much for being here every Wednesday. And sa aming mga kasama, mga freelancers na nakikinig sa amin ngayon. Thank you again and join us next week for another show with another special guest. And for our FAPSCO family, let's keep growing together. Goodbye, everyone. Thank you, guys. Bye. Nice Thank day. you. Thank you, Arjo. Nice Welcome. meeting Thank you. you. Aljon. Good